Alright, no, so bali update tayo kung ano na nga ba hitsura ng Santa Lucia Mall of Davao, no? Ano na ba nga ganap dito? Anong hitsura? Anong masasabi natin, no? Since out of curiosity na rin, kasi alam niyo naman na sa Davao talaga, ang bilis talaga ng mga development, no? Ang bilis ng mga pangyayari, ang bilis ng mga ganap, no? Hindi natin namamalayan na may mga pagbabago na pala, yung natuturo na tayo ng paggising natin, iba na yung itsura ng Davao, di ba? Traffic na. Anyway, hindi po yun ang point po natin na traffic na, kumbaga, Santa Lucia Mall. Kasi huli po ako nagpunta dito mga hagala. Kung naalala ho ninyo, I don't know kung mahanap nyo talaga yung tamang, yung kailan ako nag-upload, ako hindi ko na mahanap. Pero alam ko yun na mahigit isang buwan na nakalipas. Wala pang Kadayawan ng Davao. Or Kadayawan Festival. Pero may naganap ng tawag na ito na vlog, no, tungkol sa Santa Lucia Mall. So ngayon, ang gagawin ho natin mga hagala, lalapitan po sa malayuan mula rito, tinan po natin, no. Ito po yung itsura ng yan na po yun, Santa Lucia Mall. So ako masasabi ko mismo personally, ang bilis niyang magtrabaho, ang bilis niyang gumawa nitong Santa Lucia Mall. Kasi talagang na siya, no, parang nasa estimated ko to siguro nasa mga ilang percent na ba to? Nasa mga 80% complete. Di ba? Kung na to siguro buksan para ready to for occupancy na sa mga tenant. Di ba? Ang ganda yan na yun. So huli kong punta dito, Santa Lucia Mall. Like 1 month more than, no? Or mga 2 buwan, sabihin natin. Ano pa yan? Hindi pa yan talaga finish, no? Yung yung kanyang ang tawag dyan, pintura. Yung kanyang paint sa labas. Simentado pa lang yan, tapos may mga natatrabaho pa dyan sa labas, sa sa ilalim, no? Ngayon, tingnan mo, ang ganda na. Di ba? Galing, Santa Lucia Mall. So isa to talaga sa magbibigay ng napakagandang pambungad, no, sa mga bisita at mga balikbayan. Bisita sa mga bisita natin dito sa Davao and mga balikbayan. Like siguro 10 years ka na wala, naninirahan ka sa Maynila, more on panonood ka lang talaga sa mga vlog namin dito mga taga Davao. So ngayon, pagkalabas mo ng airport, ito yung makikita mo, Santa Lucia Mall. So pwede mo na kagad na diretsuhin mag-shopping. So ibig sabihin yan, magkakaroon na ng demand. Hala si ma'am Maligsan. So yun, bali magkakaroon na ng changes, no, sa tawag nito, sa mga booking flight. Mas lalo sigurong magmahal o mas expensive na siguro yung ticket kapag ka daytime, like alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, alas 7. Kasi dahil dito, no, talagang iisipin talaga natin na ayoko mag-book ng madaling araw or gabi kasi gusto ko pagkalabas ng airport diretso ako sa Santa Lucia Mall para makapag-shopping, di ba? So yun, dagdag yan na magiging demand yung ticket sa araw, sa mas mahal. May gusali pala dito, so mamaya alamin natin kung ano meron dyan. So sana meron tayong makuha information. Anyway, so balikan natin yung yung Wikipedia nitong si Santa Lucia Mall of Davao. Kung sino nga ba ang may-ari nito, anong kumpanya, anong corporation, and kailan matatapos, no? Kasi nakalagay dyan sa description nila kung kailan yung target of completion. Okay? Yun, bus ulit. Ang ganda ni Deo, no? Di siya nagpapatalo sa sa mga kinglong ng bachelor. Okay, so puntahan natin yung Wikipedia. Okay, so nahanap na natin, no? So ito, Santa Lucia Mall. Okay? Santa Lucia Mall. Formally, Santa Lucia East Grand Mall is a shopping mall owned by Santa Lucia Realty and Development Incorporated. It is situated in the intersection of Marcos Highway, Felix Former, yun sa Manila to, no? San Isidro, Cainta, Rizal. Yan kasi yung pagkakalam ko so far. So more probably wala ang Santa Lucia Mall sa buong mundo, buong Pilipinas, di ba? So Cainta and dito sa Davao. So pwede naman kayo mag-comment dyan sa comment box, bukas po yan, no? Para sa correction. Ayun. Disputed with Cainta, okay. Ayan. Yun lang. So ano pa bang history ito. The mall opened in 1991. Okay, Santa Lucia Mall, no, talagang yung naibigay niya.
Cainta Rizal. So hanap na ibang information kung sino nagmamay-ari. Okay, ito nakalagay. Who is the CEO of Santa Lucia Mall? Okay, so Robles is a Philippine, yan o, binasa natin ha. Is a Philippine business person who has been the head of 14 different companies. Currently, Mr. Robles is chairman of president of Yoni Oil Resources. Yun, tandaan ha, may exam tayo nito. So, siya ang chairman. Si Robles, ang may-ari ng Santa Lucia Mall, is also a chairman and president of Yoni Oil Resources and Holding Corporation Incorporated. President, CEO, Director, and General Manager of Santa Lucia Realty and Development Incorporated. President and Executive Director at Santa Lucia. Yun. So, ano ba? So, yun no, wala tayong mga hanap na ano, paiba-iba talaga itong binibigay sa atin ni Google. Santa Lucia were a professional basketball team in, ayun, Santa Lucia ang in the Philippine Basketball Association. Doon ngayon una narinig sa PBA from 1993. So mga batang 90s, shout out no. Taas ang kamay. Prior to joining the PBA, it led the the Philippine Basketball League. Santa Lucia. Wait lang. Basta yun na. Wala, di ko na mahanap yung yung na-search natin dati kung kailan to nagsimulang itayo rito at kailan siya estimated na magbukas no, or estimated matapos at magbubukas sa public. Yan, may bus ulit. Di ba? So ngayon, pupunta sa likod nito kung anong ganap, kung yung dating pinapatayo pa lang ng mga wallings ngayon is okay na ba siya, no? Daming mga bus pala talaga dumadaan dito mga hagala. So hindi nyo na kailangan mag-taxi no, kung tipid kayo papuntang airport at papunta sa inyong mga uuwian. Anyway, sabalik tayo Santa Lucia Mall. So ito lang no, out of curiosity ko lang talaga kung ano na nga ba hitsura nito after a month. Yun na nga ay uulitin ko. Alam naman talaga natin na ang bilis ng development dito sa Davao. Oo, natulog ka lang na ilang sandali. Pagising mo, iba na hitsura no. Dami ng tao, dami ng traffic, dami ng gusali, dami ng building. In fact, ulitin ko, si previous president or former President Digong, no? Nalito na siya sa Davao kasi nabago nga yung landscaping ng syudad na kanyang iniwan for 6 years. Kasi natatrabaho siya sa Maynila for 6 years. So paano na yung mga natatrabaho sa ibang bansa 14 years, di ba? So maaring hindi naman talaga darating sila sa punto na mawawala kahit pero malilito lang no. Kumbaga kunyari hahanapin niyo yung mga dating establishment no na lagi niyo pinupuntahan, lagi niyo pinapasyalan, ngayon hindi niyo na matumbok kung saan banda, di ba? Kasi nga may mga bagong na gusaling nakatayo. May mga bagong building. Astig talaga ng mga metro shuttle unit no, the best. Oh yan, ito na yon, itsura niyan. Commercial talaga no. Si mga buses talagang na mahilig ako sa mga bus talaga. Bata pala ako no. Talagang nahihiwagaan ako sa mga yan. Mga sasakyan na yan. Anyway, so yan. Ito na itsura, balik tayo dito sa likod. Puntahan natin. Ito yung pambungad ng mga taga galing sa airport no, pagkababa pa lang. So Jollibee tsaka to Santa Lucia Mall. Ang ganda niyan. Dagdag yan attraction. Additional sa view. Lakarin natin sa likod. Sa mga uuwi pa lang komunal, dati kasi kailangan pang dumaan doon sa may country homes, Kabantian. Ngayon pwede ka na dito dadaan mga tricycle. Natanong ko yan minsan. Papuntang komunal yan sila.
Tsaka ang dami nating mga nakikitang mga post no, sa marketplace na nagpapaupa ng mga bahay, mga apartment, apartment no, mga kwarto, room for rents dito sa lugar na to. Nung tinanong ko komunal, talagang di ko maisip, like grabe no, dati yung komunal na tapunan ng mga patay, komunal na yun, tapunan ng mga patay nga, mga banggay no, dating masukal, malayo, hindi alam ng mga taga Davao kung saan mapupuntahan, makikita yung lugar na yan. Ngayon nagiging mataas na yung kanyang market, yung value no, ng kanilang lupa tsaka ng mga properties, kasi nga meron nang accessible na siya papuntang airport, accessible, tapos meron na siyang eskwelahan, yun nga LPO, Jose Maria College, syempre na rin no, matagal na yan dyan. Pero mas accessible na siya sa airport, mas accessible na siya sa Jose Maria College, plus meron pang panibagong eskwelahan na LPO, tapos ito pa, yan, Santa Lucia Mall. So sino ba naman ang mga properties ng mga land area dito sa komunal ang hindi magkakaroon ng mataas na value, di ba? Value. Kasi nga accessible na siya lalo kasi meron na ngang bypass road. Kita mo 'yan. So dito ino-occupy na nila yung sidewalk. Pero yan, alam ko 'yan, temporary lang 'yan, no. Kasi minsan ako tumambay dito, hindi ba tumambay, parang napadaan, parang may nagkikwentuhan. Ako kumain pala. Parang nagkikwentuhan sila dito na yun na nga kapag parang wala silang binabayaran na ticket or something. Basta dito lang sila. Taking risk taker sila dito. Just in case na mahuli sila, pwede silang makonfiscate yung paninda. Pero so far, wala namang ganong eksena dito sa Davao. No? Pag bawal, paalisin lang naman. Hindi naman siguro iko-confiscate yung mga paninda. Kasi negosyo yan. No? Maliliit na negosyo, pero negosyo pa rin yan. Pag confiscate mo yan, malalogi. Dati hanggang dito lang yan sila dati. O siguro mga hanggang dito lang. Ngayon, meron na dito. Diretso. Kasi nung kumain ako dito, tapos merong dumaan no, na nagtitinda rin siya ng iwan ko yung mga paninda niya, parang barbecue din. Sabi niya, pwede ba kung makatabi dito sa inyo bukas? Siya, sige, wala problema yan, atin-atin, wala namang nagmamayari dito. Ang galing lang, no? So kahit pa siya, threats or threats talaga, kompetensya. So talagang siyempre, hinayaan nila. So far, wala ka naman na talaga karapatan na umayaw. Kasi unang-una, hindi mo nga pagmamayari yung lugar kasi sidewalk yan eh. Sasabihin mo yung bagong magtitinda na bawal kasi hanggang 5 lang kami dito, di ba? So talagang pinadiretso niya na sige, tinda kayo. Wala namang may-ari dito, kumbaga lang. Wala. Hangga't hindi pa tayo pinapalis, di ba? Tinda lang para atin to lahat dito. So ngayon nadadagdagan na. Yan, may mga mga wheels, mga rolling stores, tapos ito Fresh Boko, tapos ito ngayon Arla. Sige. Ice coffee, di ba? So, meron pa ditong bakante. So, sa mga gustong magtinda dyan, meron pa dito. Yan, haabot yan doon. Hanggat wala pang nagbabawal, no? Hanggat wala pang mga taga-CTTMO na naninita. Sige, tinda muna kayo. Okay, so party pa rin pala talaga siya ng Santa Lucia Mall. So, ito yun, itsura na tayo doon. Medyo side trip na tayo doon, sa gilid. So, Santa Lucia Mall. Ito na yun, ganap. Ito na yung development dito. Ang ganda, mahagala, the best, iba yung kanyang structure. Parang siya, may pagkakahawig din siya sa hawig lang naman. Yung kanyang disenyo sa yung pa-round niya. Yung parang Gaisano Mall. Yung sa bungad sa harap pang front page ng Gaisano Mall, parang paikot. Pero ito, talagang siya, round talaga siya. Ay parang nakahati, parang quarter size ng isang race, yung ano pa tawag dyan, di ba? Bilog, ganyan. Tapos, yan, quarter. Bubo. Ano pa tawag dyan? Di ba? Yung parang slice ba ng slice ng cake na in-slice mo siya sa ito quarter size. Di ba? 1/4. Ito yung lugar. Santa Lucia. Ang galing. Nice one. Sana sa tingin nyo, no? Ako'y napapahanga sa lugar talaga dito. Yung kanyang formation. Yung kanyang terrain ay siya, may pa bangin-bangin, tarik, pero hindi ko pa nasubukang magbiyahe dyan. Minsan, try natin yan. Pero ngayon wala na kasi meron tayong transaction na medyo late na. So, kailangan natin bumalik na tapusin ang vlog na to. So, thank you for watching. Yan lang, no? So, masasabi ko na sa mga 70 to 80% na to dito tapos. Kasi nga, pwede nyo mang hanapin dyan sa habang nanonood kayo ngayon, pwede nyo hanapin dyan sa Wikipedia, sa Google kung
ano na nga ba ang yung galing talaga sa ano hindi galing sa mga vlogger sa amin kasi kami puro lang kami speculation, no? Hindi talaga kami hindi talaga based on facts, no? Maliban na lang kung talaga yung binabasa namin is legit na galing sa kanilang website or sa kanilang webpage, no? So far wala akong nakitang webpage talaga ng St. Lucia, although andon yung St. Lucia na nabasa natin kanina sa pinakasimula sa ating vlog, pero hindi talaga siya yung tawag nito, yung information na hinahanap natin kung kailan siya nagsimula. Although na tackle up na natin yan nung una kong vlog dito, like mga 1 month ago or 2 months ago, kung kailan siya nagsimula at kung kailan yung kanilang target of completion at kung sino nagmamayari dito, diba? So ganun yun, no? And that's all for today's video. Thank you for watching and I have to say bye bye. Ingat ho kayo lahat, stay safe. So maraming salamat. Shout out natin si Ma'am Jackie Schafferhofer. Maraming salamat sa iyong pabuhay naman, no? Galing. O yan, naambulan ulit tayo ng grasya. Ingat ho lahat. Thank you. Sana na-appreciate.